Sunod, mga kababayan, dito tayo sa ating sunod na topic. Nako, mga kababayan, eto na. Si dating Pao, ano ba to? Paok, Loren Badoy, mga kababayan. Merong binulgar. Nako, ano nga ba ang binulgar ni Loren Badoy, mga kababayan? Nako po, eto nga, nakalagay, mga kababayan. Sabi ni Loren Badoy, ito po yun, mga kababayan, ang sabi ni Loren Badoy. Mga kababayan, ito po. Ayan, sino po ba yan? Ito ang sabi, mga kababayan. Sabi dito sa Ang Balita Ngayon, ayan po ang post ni Ang Balita Ngayon, mga kababayan. Ang post ni Ang Balita Ngayon ay ito, nakalagay, mga kababayan. Ipapaaresto ni PBBM si General Romeo Poquis sa darating na Lunes. Bukas daw. Ipapaaresto daw ni PBBM. Hindi ka na nga lang magnanakaw. Naku po, ito, mukhang makakasuhan yata ito ng inciting to sedition, si Badoy. Mukha lang naman. Kasi dito, according sa sabi niya, sa balita, sa post, ito, ipapaaresto ni PBBM si General Romeo Poquis sa darating na Lunes. O baka bukas, Lunes bukas, di ba? Linggo ngayon. Hindi ka na nga lang magnanakaw tulad ng tatay mo. Pasista ka pa, adik. Naku po, mahirap na aligasyon ito. Di ba? Mga kababayan, Ma'am Rimia Pasulan, isend mo nga sa akin. Ipapaaresto ni BBM si General Romeo Poquis according kay Loren Badoy sa darating na Lunes. O maraming Lunes. O malay natin bukas, Lunes bukas, linggo ngayon eh. 'Di ba? January 5, Lunes 'yon. Sabi pa dito ni Loren Badoy, hindi ka lang magnanakaw tulad ng tatay mo, pasista ka pa, adik. Nako po. Nako, mga kababayan, mukhang kakaiba ito. Nagre-react lang tayo which is sinabi niya yan dyan sa balita. Kung mali man ang sinabi ng balita, edi sana hindi niya ito pinost, no? Ang nag-post dito, Ang Balita Ngayon. Ayan po yung post, alam niyo naman po kung sino yan. Nagre-react lang po tayo. Merong ibinulgar si dating PCOO Yusek, former NTF-ELCAC spokes, Loren Badoy, na ipapaaresto daw ni PBBM si General Romeo Poquis sa darating na Lunes. Hindi ka lang magnanakaw, sabi ni Badoy, tulad ng tatay mo, pasista ka pang adik. Naku po, patay. Mukhang mabigat-bigat na ito. Mga kababayan. Parang, alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, parang hindi yata nagtatanda itong mga to. Kasi ang pagkakaalam ko mga kababayan, itong si Badoy ay may kaso din ito kay Autumn Arroyo. Autumn Arroyo ba yon na red tag nila at nagkaroon ito ng 1 million cyber libel kasama si Eric si Jeffrey Celis, di ba? Naku, mga kababayan. Ipapaaresto ni PBBM si General Romeo Poquis sa darating na Lunes. Hindi ka lang magnanakaw tulad ng tatay mo, pasista ka pa, adik. Yan ang sabi. Naku, mabigat na aligasyon ito, mga kababayan. Ako, mga kababayan, bilang isang vlogger, siyempre magre-react lang ako. Binasa ko lang naman yung balita, wala na akong sinabing masama, which is, sinare ko lang naman sa inyo at nangyayari naman ito kasi pinos Sa totoo lang, mga kababayan, ganito yan Kung sakali man na arestuhin or ipaaresto ni PBBM si General Romeo Poquis, kung totoo man na arestuhin bukas, malay natin may kaso. Kasi napakahirap naman po siguro na ipaaresto mo yung isang pulis, general, na walang kaso. Di ba? Mahirap naman po siguro. Alam nyo, ito mga kababayan. Ito lang naman. Saan kayo nakakita na arestuhin ng walang kaso? Malamang inaresto, may kaso yan. Di ba? Di ba mga kababayan? Mahirap naman po siguro kung arestuhin man si General Romeo Poquis bukas, Lunes ang sabi. Wala namang address, wala namang pietsa, wala namang taon, pero ang sabi, Lunes. Kung sakali man na arestuhin bukas,
malay natin may kaso. Mahirap naman arestuhin kung walang kaso. At pangalawa, kung sakali man na hindi arestuhin bukas or walang mangyaring arestuhan kay General Romeo Poquis, no? Sa sinabi ni Badoy, so madaling salita, paninira lang ito. 'Di ba? Hindi lang paninira kasi dinagdagan pa nga niya. Hindi ka lang magnanakaw tulad ng tatay mo, pasista ka pa, adik. 'Di ba? Ganun lang naman yan mga kababayan. Ako wala naman ako ibang sabihin dito kasi hindi ko naman alam kung anong rason kung bakit arestuhin. So, mahirap naman siguro arestuhin kung walang waran. Mahirap naman siguro arestuhin kung walang kaso. Malamang kung arestuhin man bukas, may kaso. Pero kung walang mangyayaring arestuhan bukas, ibig sabihin, paninira to, fake news ito. Nako. At nagsalita pa ng hindi maganda sa Pangulo. Alam nyo naman mga kababayan, na kapag ganito ang ginagawa mo, Pangulo ang pinagsabihan mong ganyan, maaaring pwede kang makasuhan ng inciting to sedition. Nako po, ano bang tawag doon? Pagre-rebuilde. Diba? Or kinakalaban mo ang isang pinuno. Nako, mga kababayan, yan ang mahirap kasi minsan sa inyo eh. Diba? Enteng Batote. Ayan, may galab shout out. Yang page na yan, Kent, ay nag-gaslight yan para magalit ang mga DDS dahil DDS na page yan, Kent. Oo, totoo yan. Totoo po yan. Nag-gaslight talaga siya palagi. Tapos, alam niyo mga kunting ano lang, kinukuha niya yung mga post ng mga DDS. Tapos, alam niyo yung post lang na isa, sinishare ng sinishare, tapos nire-reactionan nila. Alam niyo minsan na sa mga DDS, ako po yung nanawagan sa inyo. Kapag meron po kayong kapwa DDS na nag-post, no? I-research nyo po bago kayo mag-react or i-repost. Kasi minsan, imbis na yung unang nag-post ang makulong, kayo yung nakakasuhan. Alam nyo kung bakit? Kasi bubo kayo eh. Wala akong pinangalanan ha. Ang sabi ko lang, DDS. Marami kayong DDS. Oo. Tanggapin nyo na. Minsan, kapag may kapwa kayong DDS na nag-post, halimbawa, pinost ngayon ng kapwa nyo DDS na si PBBM bangag, si PBBM adik, i-search nyong mabuti kung sa cocaine test ba, negative siya o positive siya. Tsaka nyo i-post, oo nga adik, kasi positive siya. Paano kung ipakita ni PBBM sa inyo ngayon na negative siya sa cocaine? Di ngayon kaso ang kakaharapin ninyo. Diba? Yan ang mahirap sa inyo eh. Kaya iwasan nyo yung ganyan. No? Bago kayo mag-react, siguraduhin nyo na tama. Katulad dito sa atin, nag-react ako kasi marami pong nag-comment yan, libo-libo po. At saka, hindi po ipopost yan kung hindi ko po mismong nakita na pinus po talaga ni Badoy. Diba? So, ngayon, mga kababayan, ito na nga. Puntahan natin si Loren Badoy. Ito nga, puntahan natin. Para makita ninyo kung totoo ba talagang pinus ni Loren Badoy itong ipapa-aresto daw ni PBBM si Romeo Poquis sa darating na Lunes. Puntahan natin Loren Badoy. Sige nga. Loren Badoy. Facebook account. Ayan, ito na 'yon mga kababayan. Hanapin natin. Ano bang pangalan ng Facebook ni Loren Badoy mga kababayan? People. Ayan. Loren Badoy Facebook. Para makita natin mga kababayan, kung anong pangalan ng kanyang Facebook page. Ang kailangan nating protektahan ngayon, puwera pa, ang kailangan nating protektahan ngayon, kailangan nating protektahan ngayon. Actually mga kababayan, 14 minutes lang ito. Na inano. Hindi ko alam kung anong pangalan ni Loren Badoy sa kanyang Facebook mga kababayan, no? Ito ba, wait lang. Nakita ko yun eh. Nakalimutan ko lang. Ito pa, sabi ni Chardy. Ayan, mga kababayan. Ito, si Chardy din. Pinost din, mga kababayan. Marami pong nag-share dito ng mga DDS. Ito, sabi ni Chardy. Ayan. Anong kaso, bakit ipapa-aresto? Si General Romeo Poquis, ipapa-aresto daw ni PBBM. Ayan, umani ng matinding reaksyon sa social media ang Facebook post ni Dr. Loren Badoy na dating Undersecretary Presidential Communication Operation Office or PCOO matapos niyang ihayag ang planong umanong Pangulong Marcos Jr. na iparesto si retired Major General Romeo Poquis sa darating na Lunes. Bongbong Marcos is sweeping General Poquis arrested on Monday. Hindi ka lang magnanakaw tulad ng tatay mo, pasista ka pa, adik, ayon kay Loren Badoy. Nako po, mga kababayan. Nako. Marami po ang nag-share dito, mga kababayan.
Not only 1, 2, 3, 4, 5, marami po sila na mga nag-share. Naku po, kung sakali man mga kababayan, walang mangyaring arestuhan bukas, ay sa madaling salita, fake news ito. At kung sakali man na may aarestuhin nga naman bukas, itong si retired General Romeo Poquis, imposible naman na arestuhin na walang kaso. 'Di ba? Mahirap arestuhin ng walang kaso. Nako po, mga kababayan. Antabayanan natin yan kasi yan po ang lumabas ngayon na si retired Major General Romeo Poquis daw ay aarestuhin bukas or sa Lunes according kay Dr. Lorin Baduy. Sabi niya, kalat po yan ngayon mga kababayan. Halos po lahat ng mga nag-share dito ay puro po DDS. At ang tanong nga ng mga DDS, anong kaso, bakit arestuhin? Nako po mga kababayan, mahirap ito malaking aligasyon ito. Nako po, si Romeo Poquis daw ay aarestuhin bukas. Gaano ba katotoo yan? Kasi post ito ng mga DDS social media page na January 4, 2026. Ano ba ngayon? January 4, linggo. Bukas, January 5, Lunes. Naku po, January 5. Actually, mga kababayan, Diyos ko po, kung totoo man ito, na-arestuhin, may kaso. Kasi mahirap naman arestuhin na walang kaso. Pwede siyang magreklamo nun. Ba't nyo ko arestuhin walang kaso? Ba't nyo ko arestuhin na wala naman akong warrant? Diba? Ganun po yun, mga kababayan. Kung sakali man bukas, walang arestuhang nangyayari, ay mahuhulog po itong paninira at fake news. Naku po. Tapos sinabihan pa ng hindi maganda ni Lorin Baduy si PBBM na, hindi ka lang magnanakaw tulad ng tatay mo, pasista ka pang adik. Naku po. Halaka, Diyos mio Marimar, bakit hindi nag-declared si PBBM ng martial law? Sobrang-sobra ang pang-aapak nila at pangbabasto sa Pangulong BBM. Hayaan nyo na lang po mga kababayan, mabait kasi yung presidente natin Darating din naman ang araw ng mga yan. Nako, mga kababayan, Diyos mio Marimar, diba? Yan ang mahirap sa inyo, mga DDS. Paano yan? Hindi lang mga kababayan, kain lang ako ng GLS. Diba, masarap kasi. Lasang Aimee. Lasang Aimee. Diba? Kaya mga kababayan, isa lang po ang aking react, ulitin ko. Kung walang mangyaring arestuhan bukas, ibig sabihin fake news. Hindi lang siya fake news, siniraan pa niya si PBBM at sinabihang, hindi ka lang magnanakaw tulad ng tatay mo, pasista ka pa, adik. Naku po, malaking ito. Aligasyon ito, dati ka palang PCOO. At dating LTF-LCAC. Spokesperson. Nako, mabigat ito, mga kababayan. Mahirap yung ganyan. Kapag nakasuhan ka ng inciting to sedition, nakita nyo naman, kung pag nakulong ka sa inciting to sedition, ibig sabihin dyan, parang nagre-rebelde ka sa Pangulo. Parang rebellion. Yung kinakalaban mo, ang gobyerno, kaya kayo makakasuhan ng inciting to sedition. Tapos pag nakasuhan ka, makukulong ka. Nako. Now which is, sino po ba yung mga nakakasuhan ng inciting to sedition noon? Nakilala ninyo, si Senator Antonio Trillanes. Nakasuhan po yan. Ma'am Emma, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Nakasuhan po si Senator Antonio Trillanes noon ng inciting to sedition dahil kinakalaban niya po si Gloria Arroyo at mayroon silang pinasok na isang hotel na kung saan ay nagkudita sila na kinalaban nila si Gloria dahil sa korupsyon nga sa ZTE deal, ng isang Chinese company na daan-daan milyon din. So kalauna nakalaya po itong si Senator Antonio Trillanes at naging senador, dahil nanalo siya kasi may rason naman ang kanyang pakikipaglaban laban sa korupsyon. Ngunit wala nga siya sa power noon at that time ay kasi sundalo nga lang naman siya. At yun, doon po nabuo ang grupong Magdalo. Now which is, I'm proud na supporter ako ng Magdalo. Kasi bakit? Ang kanilang pinaglalaban, totoo. Walang sabit.
lahat ng pinaglalaban ni Senator Antonio Trillanes ay totoo po. 'Di ba? Oakwood, may love shoutout po, no? Kay Sir Sub Annihilation. Pinatawag niyan sa Quadcom si Badoy, may kaso yan. Nako, sabi ni Ma'am Lily Tunini. Gandang gabi na Minda Valdez. Ayan kay Ma'am Eva Nareta. Hello po. Nako, eto na nga. DDS po yan sa dating kasama ni Eric Celis sa SMNI. Kampo po yan ng Borluloy. Nako, sabi ni Ma'am Telma. May love shoutout po. Nako, eto na nga mga kababayan yung sinasabi ko. 'Di ba? Ay nako.